Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kalingwan ng Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay biyaya ng Diyos mula Panginoong Kristo. Yan at ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng yan mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 20 hanggang 20 sa ito ang mensahe. Tumingin si Jesus sa kanya mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak." Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang mensahe. "Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinauhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan niya." Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 2 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Yan. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 11, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. "Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya." Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. "At anumang hilingin ninyo sama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan." Ito po ang mga salita ng Diyos at maraming salamat. Ito po ang kanyang mga salita at mensahe sa linggong ito sa pagbabahagi ng The Bible Evangelizations. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na ang biyaya ng Diyos mula Panginoong Kristo. Yan. Ngayon ay nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay pinagkalooban niya at niligan niya nga tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. So tayo pinagkalooban ng abot-abot na biyaya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. So lahat ibinigay niya sa atin at nilikha rin tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Ngayon ay kung tayo ay nakararanas ng paghihirap sa pamumuhay na ipinagkaloob sa atin, tayo ay naghihirap, tayo ay nakararanas ng kagutuman, wala tayong madamit na maayos, tayo ay wala matirhan. So sana tayo at tayo ay dukan-duka sa pamumuhay na ito. So ngayon ay huwag tayong mabalisa sa ating mga kakanin, tayo man ay duka sa pamumuhay na ito.
tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan sa pamumuhay nito. So yan ang ating dapat na gawin sa pamumuhay na ito ay ang pananampalataya sa ating banal na Panginoon upang ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. So tayo ay ipagkakaloob niya ito at ipinagkaloob niya na ito sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kanya lamang ay kaya tayo ay nakapamumuhay ng tayo ay salat, tayo ay duka sapagkat sa iba't ibang mga sitwasyon ng pamumuhay. Kaya tayo namuhay ng mahirap, that's because mayroong umapi sa iyo, may sistema na hindi maganda, mayroong gumawa ng kaapihan sa iyo, maraming bagay ikaw ay ginawa ng pagkasama-sama or ikaw naman ay nagulama. Ngayon, ang kailangan natin para tayo ay makapamuhay ng maayos sa pamumuhay na ito ay tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon. Kagaya ng ating mensahe niyan nito mga nakaraang linggo na tayo ay manampalataya ng lubos at magpailalim sa kanyang paghahari at sundin niyo yung kanyang kalooban mula doon sa mabuting balita na inihayag na Panginoon Kristo at pagkakaloob niya yung ating pangangailangan. At itong pangangailangan na ito na pagkakaloob niya ay gagawin ng ating banal na Panginoong Kristo para sa atin. Sabi niya ay humiling tayo sa Diyos at ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. So yan. At sinasabi nga paano tayo hiling. Kagaya ng itinuro ng banal na Panginoong Kristo, manalangin tayo sa Kanya. Dumalangin tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, mataimtim sa loob ng isang kwarto, idalangin natin yung ating mga kahilingan sa Kanya. So, kagaya nung ama namin na itinuro niya kung paano tayo mananalangin. Ganyan tayo mananalangin. Ang pag-aralang mabuti yung laman nung ama namin. Tayo ay andon yung ating panghiling ng ating mga kanin sa araw-araw. So, yung hiling ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. So, tayo nagpapailalim sa Kanyang paghahari. Tayo ay dumadalangin ng ating mga pangangailangan. At tayo ay naghumingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala at patawarin din natin yung ating mga nagkakasala sa atin. So ganon yung nilalaman dapat ng ating mga dasal. At ganito tayo dapat mananalangin sa ating banal na Panginoon Diyos at hilingin natin yung ating mga pangangailangan na sa pamumuhay ito. Halimbawa, para dalahan lahat, hilingin mo yung karapatang pantao mo sa ating banal na Panginoon Diyos. Hilingin mo yung karapatang pantao mo at makapumuhay ka ng maayos or hilingin mo ang maayos na pamumuhay. Wala nga doon sa ating kakanin sa pang-araw-araw at ito ay ibibigay ng Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na ibibigay niya itong pagpapalang ito. Kasi tayo mapailalim sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay makapamuhay ng maayos. Ngayon, kung ikaw ay mamumuhay sa mundong ito nang walang pananampalataya, may hirapan kang mamuhay sapagkat napakarami ng masama sa paligid. At kung ikaw naman ay mamumuhay ng hindi mabuti, ikaw ay mapapahamak naman kung ikaw ay hindi mamuhay. Lalong-lalo na pagdating ng takdang panahon, ikaw ay maaaring maparusahan sa impyerno kung masamang pamumuhay ang gagawin mo. At yung mga kayamanan na kinuha mo sa hindi mabuti, yun ay madali rin mawawala. Pero yung ibinigay ng Diyos, yun ay tatamasahin mo habang ikaw ay nabubuhay sapagkat yun ay binigay ng Diyos at yun ay nanggaling sa mabuti. So yun, dapat ganoon ka makapamumuhay at hindi sa pamamagitan ng masamang hakbangin o masamang pamumuhay. Sapagkat kung masamang pamumuhay, madali itong mawawala at maaari kang mapahamak doon sa masamang mong hakbangin kapag dadaanin mo sa hindi maganda yung pamumuhay. Maaari kang makulong dahil may pamahalaan. Maaari kang gawa ng hindi mabuti ng kapwa-tao mo kung dadaanin mo sa masama yan. So, maraming bagay. Kaya wag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Yung golden rule. Diba? So, ganyan tayo dapat na makapamuhay. Sa ngayon, kung tayo nagpapailalim sa Panginoon Diyos, ipagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan na ating hihilingin sa Kanya. Yan. So, ganyan tayo dapat mamumuhay. At, hindi lamang basta tayong hihiling sa Kanya para sa ating pamumuhay. Tayo ay magsikap dito sa ating pamumuhay na ito. Na tayo ay hindi basta hihiling na tayo ay tungtungangan na lamang sa isang tabi. So tayo ay magpakasipag sa ating pamumuhay na tayo ay magpakasipag sa ating pamumuhay na tayo ay
na tayo ay mayroong ikabuhay. Yan. Mamuhay tayo ng mayroon tayong ikinabubuhay at hindi tayo gumagawa nga ng hindi mabuti. Magpakasipag tayo sa pamumuhay na ito at ipagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan. So kung magkita ng ating masipag na pamumuhay. Ang nangyayari kasi tayo ay kahit na dito sa sistemang ito, kahit na magsipag ka pa, nahihirapan ka rin mga pamumuhay na maayos. Gutom ka pa rin. Hindi mo pa rin mabigyan na maayos na pamumuhay yung pamilya mo. Kaya tayo ay dapat ay magsikap. Dahil nga yung sistema ay hindi mabuti. Ngayon, hindi lamang kung tayo ay maliban dyan doon sa kung tayo naghihirap, tayo ay wala makain, tayo hihiling ng sa Diyos para tayo ay makapamuhay na, para tayo ay pagkalooban ng pagpapala. So hindi lamang yun, sa pamumuhay na ito generally, ay tayo ay mananampalataya sa Diyos at yung ating pamumuhay, pagkakaloob niya yung ating nais na pamumuhay. So, tayo ay nais niya, ibigay na tayo mamuhay na ayon sa ating karapatan o patas tayo papamuhay lahat na patamat na masahin natin yung kaloob niya sa mundo ito. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay kahit man tayo ay sa pamumuhay na ito generally, tayo ay manampalataya at makakamit natin yung ating minimiti na pamumuhay. At sapagkat marami yung nakapananampalatang, marami yung masama sa mundo, marami yung nananamantala, so marami yung tinatamaan na naghihirap. So kaya tayo, manampalataya tayo ng lubos, magkaisa tayo, hanggang sa umiral yung mabuting pamumuhay sa mundo. So yun, at yung pamahalaan na ginawa niya, mamahala ito ng mabuti at hindi ito nakokontrol ng mga ilang mga sumasakim sa mundo o gumagawa ito ng hindi patas na pamamahala sa iba't ibang mga kapamahalaan ng ating pamamahala. So ngayon, ay mamumuhay tayo na maayos through that in the broad sense of our life. Yan. Kaya hindi lamang tayo doon nakapokus sa nag-iisang ikaw. So tayo ay sa isang malaking pamumuhay na kaisa tayo kahit na isa kang pulubi. Kaisa ka doon sa malaking pamumumalakad. Kaya tayo dapat ay panalangin natin na tayo magkaroon ng mabuting pamamahala para tayo ay magkaroon ng patas para sa lahat. So yan ang pinaka mahusay na yan ay ating isama sa ating mga dalangin at hindi lamang tayo humiling na tayo ay pagkalooban ng ating mga kakanin sa araw-araw. Idalangin din natin na magkaroon tayo ng mabuting na pamahalaan at itong biyayang ito ay may pagkaloob sa ating lumos ng ating dalangin. At magtulungan tayo habang ang sistema natin ay ganito na tayo ay hindi pa lubos, na lahat ay nakapamumuhay ayon doon sa karapatan at mayroong hindi pa nakakabo sa karapatan ng pamumuhay at mayroon talagang naglaro pa ng ngayon ay kung gano'n man tayo naglaro sa sistema ito, wag tayong mabalisa. Ang gawin natin, tayo ay mananampalataya at kakamitin natin yung magandang buhay. So yun, muli sana nagabayanan kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos. At ito yung salita at mensahe niya sa linggong ito at salamat sa Diyos. Ngayon ay muli sana ay kayo nagabayan at magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual. Yan at sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos. Yan at tayo ay madalangin tayo, maliwanagan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pag-ibala, yan, pag-milagro. Kung milagro natin banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo at banal na Santa Maria, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos. At tayo magabayan sa pagbabahagi ito at inyong pamumuhay, ating pamumuhay sa gabay ng banal na Santa Maria. Sa gayon ay talimain natin ang salita ng ating banal na Panginoon. Hindi sa lahat ay ito ay ating pakinggan. Ito ay ating pakinggan at isabuhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat tayo kung tayo ginabayan ng ganitong klase ng mga kababalagan at pag-iimala. Pero sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ito ay ating palaging pinagkakalooban tayo ng ating banal na Panginoon Diyos ng iba't ibang mga pag-iimala at mga gabay
Ang gaya na patuloy tayo nakapamumuhay, tayo ay ina-adjust sa mga masasama, tayo ay nakararaos. Yan. So tayo ay hindi tayo nagkakasakit, halimbawa mga ganung mga bagay, yan ay malaking bagay na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Lalo na kung tayo nagdarasal, tayo ay mananampalataya na tayo ay adjust sa lahat ng mga ganyang bagay, mararamdaman natin na tayo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan na mayroong himala na nag-aparisyon si Banal na Santa Maria, naghimala ng kaliwanagan, mga ganung mga bagay. Nagpakita ang halimbawa ang Panginoon Jesucristo, hindi lamang sa ganung bagay gumagawa ng kababalagan. Maraming kababalagan yan. Kaya adyang atin sa mga iba't ibang uri ng mga kabahamagan at mga halimbawa, mga sakuna, yan ay nakaiwas tayo iba't ibang mga bagay. Sa lahat, yan. Muli doon sa Interfaith Unity, tayo ay magkaisa at patuloy nating unawain ang ating mga reliyon. Sa gayon, ay hindi tayo nagkakaroon ng hibaan, bagkus inuunawa natin yung ating mga kapwa reliyon at hindi tayo nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawa na nauwi sa karahasan, mga digmaan o nakakahikayat ng digmaan sa bawat mga bansa. Bagkus, yung pagkakaisa sa Interfaith Unity, hikayat tayo ng pagbubuklod ng sangkatauhan, mahikayat natin yung mga bansa na magkaisa, mga kapamahalaan, at ito ay magtulungan at ito ay magkaroon at magbuo ng matibay na pagkakaisa kagaya dun sa United Nations para tayo ay magtulungan na mamuhay ang bawat isa sa mundo ito ng naayon sa mundo buhay. Muli, doon sa CBCP, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo mapagbuklod ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Jesucristo at mabuti. At ang Bible Evangelization sa munti nitong kakayanan, patuloy nitong mabuklod ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mabuting balita at Banal na Panginoon Jesucristo at mapagbuklod kayo sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo, yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay makapamahan ng matuwid, mabuti at makatarungan at matugon nyo yung karapatang pantao ng bawat mga nasasakupan. Yan. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay magabayan din at makapamahala kayo ng mabuting pamamahala, matuwid at patas na pamamahala. At doon sa aming parokya, sa Infanta Quezon, kayo ay magabayan ng maliwanagan at patuloy nyo mapagbuklod yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng mabuting balita. Yan. Muli, ay ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay sumayin lahat. Kayo maliwanagan, patuloy tayong gabayan ng kanyang pagliliwanag at milagro sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. Dito sa ating gabayan ng evangelizations at doon sa ating Bible Lives promotions. Yan. At gayon din sa ating human rights promotions na ating at paggabay sa mabuting pamamahala. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.